Bakit nga ba may mga tao na ang hilig nilang ikupitin siya yung ibang tao, no? Ano nga ba ang dahilan, ano nga ba ang motibo nila kung bakit kinukumpit nila yung ibang tao, no? Kailangan nga ba nating makipagkupitin siya para patunayan natin sa iba na tayo ay mas mahusay kaysa kanila, no? Aminin man natin o hindi guys, no, nakakalungkot man isipin sa reality ng buhay natin ngayon. Marami mga tao na nagtataglay ng ganitong pag-uugali, no? Sa reality ng buhay natin ngayon, ang mga tao, no, kapag nakitaan kanila ng husay, nakitaan kanila ng galing, or nakitaan kanila ng potensyal, lalo na kapag ikaw ay nakakakuha ng atensyon mula sa ibang tao, lalo na kapag ikaw ay nakikilala na ng tao, no? Ang ginagawa ng iba ay kinukumpitensya nila, di ba? Hindi sila masaya sa kung ano man ang nangyayari sa kapwa nila kasi nga feeling entitled sila kung ano man yung success na nangyayari sa buhay ng ibang tao, no? Kaya ang ginagawa nila para patunayan sa iba na mas mahusay sila kaysa doon sa tao na kinakainisan nila, doon sa tao na kinakainggitan nila, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng paraan para ikumpit yung isang tao na yun na kinakainisan or kinakainggitan nila, no? Dahil na rin yan sa selos at sa inggit guys, no? Kaya tayo nakikipagkumpitensya sa iba dahil nasa taglay natin na selos at saka inggit sa katawan, no? Ayaw natin na malamangan tayo, ayaw natin na maungusan tayo ng ibang tao, no? Pero guys, no, lagi natin tatandaan na hindi naman tayo ikukumpit ng ibang tao, hindi tayo pag-aksayahan ng panahon ng ibang tao, hindi tayo pag-aksayahan ng oras ng ibang tao. Kung tayo ay hindi nila nakitaan ng galing, kung tayo ay hindi nila nakitaan ng potensyal, hindi yan sila mag-aksaya ng panahon para ikupitin siya tayo, di ba? Kaya para sa mga tao na nakakaranas ng competition, no, yung kinukumpitin siya kayo ng mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo, ibig sabihin lang ay gumagawa kayo ng tama, no? Ibig sabihin lang mas ahead kayo kaysa kanila, kaya sila nakikipag-compete kasi gusto nila malamangan kayo, gusto nila mag-feeling superior sa inyo, gusto nila mas nakakataas sila, mas nakakaangat sila kaysa inyo, di ba? Para patunayan nila sa iba na mas mahusay sila. So ibig sabihin, no, nasa tamang landas ka, no, tama yung ginagawa mo, hindi ka ikukumpit, hindi ka pag-aksayahan ng oras at panahon ng ibang tao kung hindi ka nila nakitaan ng husay, kung hindi ka nila nakitaan ng galing, no? Pero guys, no, kailangan ba talaga nating makipagkupitin siya sa iba para lang patunayan sa iba na tayo ay may angking galing at tayo ay mahusay din, no? Para sa pananaw ko guys, no? Hindi na natin kailangan itong ano na ito, ipakikipag-compete na to kasi unang-una dyan, no, magkaiba tayo ng personality, magkaiba tayo ng level ng IQ, magkaiba tayo ng talent, magkaiba tayo ng kakayahan, magkaiba tayo ng background ng buhay natin, magkaiba tayo ng mga pinagdaanan na training sa buhay natin. Kaya hindi ko talaga nakikita ang posibilidad ng competition sa bawat isa sa atin, no? Kasi nga, magkakaiba nga tayo, magkaibang tao tayo, di ba? Hindi pwedeng maging ako ikaw, hindi rin pwedeng maging ikaw ako. Iba ang kakayahan natin, iba ang mga abilidad natin, magkakaiba, kaya hindi pwedeng makipagpaligsahan tayo sa iba kasi may mga kayang gawin yung iba na hindi natin kaya. Meron din akong kayang gawin na hindi nyo kaya, may kaya kayong gawin na hindi ko kaya. Kaya hindi ko talaga nakikita na maging posible ang kompetisyon sa bawat isa sa atin, no? Kasi nga, magkakaiba nga tayo, hindi tayo magkakaparehas. Huwag na natin ipilit sa sarili natin, no? Hindi natin alam kung ano ang pinagdaanan ng iba, kung ano ang background nila, or kung ano ang training na pinagdaanan nila, kung bakit mahusay sila kaysa sa atin, kung bakit nakakaangat sila kaysa atin, no? Halimbawa na lang, nakikipag-compete tayo para mag-mountain climbing, no? Ang dami natin, halimbawa, di ba? Ang dami natin na umakyat ng bundok pero naunahan tayo or naungusan tayo ng isang babae, di ba? Halimbawa, maraming lalaki tapos may mga babae din pero mas naunahan tayo ng babae, no? Kino-question natin yung babae na yun kung bakit nauna siya sa atin, paano niya ginawa or anong ginawa niya para maungusan niya tayo, no? Hindi natin alam na yung babae na yun na nauna sa atin, sundalo pala siya, no? Kaya kapag sinabing sundalo, dumanas ng maraming trainings yan, di ba? Malupit ang training na pinagdadaanan ng mga sundalo na yan. Kaya yung training na pinagdaanan ng sundalong babae na yon, yun ang naging dahilan ng lakas niya, yun ang naging dahilan ng endurance niya kung bakit mas nauna siya kaysa doon sa mga lalaki na umakyat doon sa bundok, no? Kaya hindi talaga natin pwedeng ikumpara, hindi tayo pwedeng makipag-compete sa iba dahil magkakaiba nga tayo ng kakayahan, magkakaiba yung training na dinanas natin, no? At saka isa pang halimbawa dyan, sa pagtitinda, nakitaan natin yung ibang tao na ang galing nilang magkumuha ng customer, no? Yung nakakabenta sila ng marami at nakakaubos sila ng paninda na naiinggit tayo.
kino-question natin yung bakit ganun, ano ang ginawa nila, 'di ba? Anong ginawa nilang paraan kung bakit nakakaubo sila, tayo hindi. Ang hindi natin alam, yung babae na yon, dati pala siyang sales lady sa mga malalaking kumpanya, 'di ba? So meaning kapag sales lady siya, dumanas siya ng maraming training about customer service. Pag sinabing dumanas ng training about customer service, naturuan siya kung paano makitungo sa customer, kung paano mag-approach sa customer, at kung paano i-market ang paninda niya. Kaya wala talagang dapat na kompetisyon na mangyayari, no? Kasi nga kanya-kanya nga tayo ng kakayahan, kanya-kanya tayo ng diskarte, kanya-kanya ng paraan para umunlad tayo. Hindi tayo dapat nakikipag-compete sa kapwa natin. Ang dapat nating gawin ay pag-igihan din natin yung mga ginagawa natin, di ba? Pag-aralan natin kung ano yung the best na strategy na gawin natin, kung ano yung the best na paraan na gawin natin para tayo din ay umangat, para tayo din ay umunlad, no? Huwag na nating tignan yung ibang tao bilang kompetisyon, no? Kung hindi, pag-igihan din natin sa buhay natin para din ma-achieve din natin kung ano yung mga na-achieve ng ibang tao, no? Kaysa naman mainggit tayo, kaysa naman makipagkumpetensya tayo para patunayan natin sa iba na mas mahusay tayo doon sa iba, no? Lalo na kapag mga narcissist ang gumagawa nito, guys, no? Kasi nga ang mga narcissist, feeling entitled nga yan sila, no? Kung ano yung success ng iba, feeling entitled sila. Gusto nila kung ano yung nakuha na atensyon ng iba sa kanila mapunta. Kasi nga mga attention seeker sila. Gusto nila yung success na nakukuha ng iba sa kanila mapunta, no? Yung validation ng tao sa kanila mapunta, kasi sila nga ay mga people pleaser, sila nga ay mga attention seeker, kaya ganun ang ugali nila, no? Ang ginagawa nila, kinukumpit nila yung ibang tao kasi ayaw nga nilang malamangan, kasi feeling nila sila na yung pinakamahusay sa lahat, feeling nila sila na yung pinakamagaling sa lahat, feeling nila sila na yung pinakamatalino sa lahat. Walang pwedeng tumalo sa kanila, walang pwedeng maging mas angat sa kanila, kasi nga tingin nila sa sarili nila sila yung superior. Ang tingin nila sa ibang tao, inferior tayo, no? Kaya hindi nila matatanggap na may nakikita sila ng ibang tao na nagtatrive, no? Hindi nila matatanggap sa sarili nila na may mga tao na umuunlad, may mga tao na nakakakuha ng atensyon, may mga tao na nakikitaan ng iba ng husay, no? Kaya gagawin nila lahat ng paraan para i-drag down tayo, para hilain tayo pababa, para maiangat nila yung sarili nila. Kaya mag-ingat tayo sa ganitong mga tao, guys, no? Kasi itong mga narcissist na to, no? Mababa ang pagpapahalaga nila sa sarili nila, wala silang tiwala sa sarili nila, kaya sila insecure sa ibang tao. Kasi kung mataas ang confidence mo, kung mataas ang pagpapahalaga mo sa sarili mo, hindi ka ma-insecure sa iba, hindi ka na makikipag-compete sa iba, no? Kung hindi, gagawa ka ng paraan kung paano mo mapaunlad yung buhay mo, di ba? Kung paano ka rin umangat, ganun dapat ang tamang mindset, no? Hindi yung nakikipag-compete tayo sa iba para ipakita sa iba na mas magaling tayo, no? So, ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa competition, guys, no? Basta, ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24, do you not know that in a race, all the runners run, but only one receives the prize? So run, that you may obtain it. Diba? Ang ibig sabihin nito, kung gusto nating manalo sa pananampalataya natin sa Diyos at matanggap natin yung reward ni God, which is yung eternal life, no? Ang dapat nating gawin ay kailangan nating magpatuloy sa mga gawain natin na naaayon sa will ni God, diba? Kailangan lumaban tayo hanggang dulo, hanggang sa marating natin yung finish line, no? Para makuha natin yung reward ni God, yung eternal life na nag-aantay sa atin doon sa heaven, no? Ang sabi naman dito sa Philippians chapter 2, verse 3 to 4, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility regard others as better than yourselves. Let each of you look not to your own interest, but to the interest of others. Ang ibig sabihin nito, no? Huwag daw tayong gumawa ng hakbang para lang sa makasariling ambisyon natin or para sa sariling kapakanan natin. Sa halip daw ay maging mapagkumbaba tayo at isipin natin na yung ibang tao ay mas mataas sila at mas magaling sila kaysa sa atin, no? Maging humble tayo kasi yan ang kalooban sa atin ng Diyos, no? At saka anong sabi naman dito sa sa Ecclesiastes chapter 4 verse 4 naman, then I saw that all toil and all skill in work
come from a man's envy of his neighbor. This also is vanity and a striving after wind. Ang ibig sabihin nito, no? Ang nakikita daw niya sa mga tao na halimbawa mahusay man sila sa kanilang paggawa or gumagawa man sila ng mga mabibigat na gawain, no? Ang dahilan ng paggawa na ito ay dahil sa inggit nila sa kapwa nila. Halimbawa, nakitaan nila ng husay yung kapwa nila, di ba? Halimbawa, katrabaho nila, no? Nakitaan nila ng husay, nakitaan nila ng galing, nakitaan nila ng potensyal. Yung tao na yon, ang ginagawa nila, kinukumpit nila, no? Nakikipagkumpit sila, hinuhusayan din nila yung gawa nila, di ba? Gumagawa din sila ng mga mabibigat na gawain para lamang ipakita sa ibang tao na sila ay mahusay din, katulad noong tao na kinaka-insecurean nila or kinakainggitan nila, no? Hindi genuine ang pinapakita ng mga tao na ito, no? Dahil lang sa kompetisyon, dahil lang sa gusto nilang makuha ang external validation ng tao, no? Gusto lang nilang makakuha ng compliment mula sa ibang tao, kaya ginagawa nilang hinuhusayan din nila yung trabaho nila, pero wala talaga yung sa loob nila, no? So guys, no? Hindi talaga dapat na nakikipagkompetensya tayo, no? Kasi ang buhay ng tao, no, hindi siya isang competition, no? Hindi siya isang race or hindi siya isang competition. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magkarirahan, di ba? Kung hindi, ang buhay natin ay isa siyang journey, isa siyang paglalakbay, di ba? Kailangan mong mag-travel para maging successful ka rin, para umunlad ka rin. Ibig sabihin, huwag kang manatili dyan sa comfort zone mo. Kung gusto mo rin na mag-umunlad, kung gusto mo rin na mag-thrive ka sa buhay mo, mag-travel ka, lumabas ka sa comfort zone mo, di ba? Mag-umpisa ka ng panibagong mga bagay or mag-aral ka ng mga ibang bagay para din mag-grow ka bilang isang tao, no? Hindi tayo dapat nagkukumpit sa isa't isa, no? Hindi tayo dapat nagkakarirahan, no? Kung hindi, dapat gumawa tayo ng paraan kung paano rin natin paunlarin, kung paano rin natin paangatin yung mga sarili natin, no? Kasi nga, lahat naman tayo may kanya-kanyang kakayahan eh. Kaya mag-focus tayo doon sa mga, kung ano man yung mga talent na meron tayo, ano man yung mga kakayahan natin sa buhay natin, yun ang paunlarin natin, yun ang palaguin natin para tayo din ay lumago bilang isang tao, para tayo din ay maging successful katulad ng ibang tao, no? Kaysa makipag-compete tayo na wala namang idudulot na kabutihan sa buhay natin. Halimbawa, nakipag-compete tayo, natalo tayo, anong mararamdaman natin, di ba? Mainis tayo, maging bitter tayo, di ba? Magalit tayo doon sa tao na ikinukumpit natin, di ba? Ang tendency kasi niyan, kapag nakapag-compete tayo sa iba, tapos natalo tayo ng taong kinukumpit natin, maiinis tayo or magagalit tayo doon sa tao na natalo tayo, di ba? Magiging bitter tayo, magiging toxic na tayo, ang gagawin natin. Gagawa na tayo ng paraan ngayon kung paano natin sila i-stop, kung paano natin sila i-drag down, no? Para wala ding mangyayari sa buhay nila, kasi nga hindi natin ma-accept sa buhay natin na tayo ay natalo, di ba? Hindi natin ma-accept sa sarili natin na may mga tao na mas superior sa atin, di ba? Kasi nga mayabang tayo, kasi nga ma-pride tayo, gusto natin mas superior tayo sa iba, di ba? I-let go na natin itong ganitong pag-uugali natin, guys, kasi walang idudulot na kabutihan sa buhay natin. Kung hindi, tuturuan lang tayo nitong pagiging competitive natin para maging bitter tayo sa buhay natin, no? Para mainggit tayo sa buhay ng ibang tao, no? At gumawa tayo ng gawain na hindi kaya-aya sa paningin ng Diyos, di ba? So guys, no? Para ay ma-overcome natin itong ganitong pag-uugali natin na nakikipag-compete tayo sa iba para lang sa validation ng ibang tao, para lang sa recognition ng ibang tao, no? So, mag-pray tayo, guys, no? Ama naming makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo ngayon upang humingi ng pabor. Tulungan mo nawa ang bawat isa sa amin na makipagkumpetensya kami para makuha namin ang loob at ang atensyon mo. Sa halip na makipagkumpetensya sa isa't isa para lamang makuha ang atensyon at validation ng ibang tao at makuha ang pagkilala mula sa kanila. Naway tulungan mo kaming itulak namin ang aming sarili sa kung anuman ang gusto mo na maging kami. Naway magkaroon kami ng kabaitan sa aming puso para magamit namin ito sa pakikitungo sa iba. At naway tulungan mo kami na maging matiisin para matapos namin kung anuman ang mga nasimulan na naming gawin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong Diyos. Amen. So guys, no, hanggang dito na lang yung aking video. Sana may natutunan kayo sa akin sa araw na to. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye.